Nagbitiw na sa kanyang pwesto bilang Cabinet Secretary ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte ngayong araw. Hindi pa malinaw sa ngayon ang pagbaba sa pwesto ni VP Sara na kilalang kaalyado ng Pangulo noong nakaraang eleksyon bilang unit team. Narito si Crisa Lopez para sa detalye ng balita. Bitiw na sa kanyang pwesto si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Kasunod ng kanyang pagsusumite ng resignation sa Malacanang, nagsagawa ng press conference ang Vice Presidente. Today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Ayon kay VP Duterte, bagamat wala na siya sa kanyang posisyon sa DepEd, mananatili pa rin siya bilang isang ina na titindig para sa karapatan ng bawat guro at estudyante sa Pilipinas. Sa kanyang pagbaba sa pwesto, pinasalamatan niya ang lahat ng bumubuo sa kagawaran mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababang posisyon para sa pagsuporta na maitaguyod ang mga programa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Gayon din pinasalamatan din ni Duterte ang mga naging partner organization, local government units at national government at maging ang non-government organization sa pagsusulong ng mga proyekto sa edukasyon. Taon nating pagsasama, ang kwentong nabuo natin ay kwento ng kapit-bisig na pagtaguyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang makabata at batang makabansa. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Hindi naman nilahad ni Duterte ang tunay na dahilan ng kanyang pagbaba sa pwesto. Sa kanyang resignation letter, epektibo ang pagbaba niya sa pwesto sa ika-19 ng Hulyo matapos ang kanyang 30 araw na transition para sa 9 strands sa loob ng Central Office. Mananatili naman siya bilang Vice Presidente. Para sa EuroTV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.